Magandang umaga po, DJ Chacha and Kated Failon. Oo, good morning. Si Tiffany, nakausap na rin natin ito noon, bago po yung September 21 rally. Kamusta ka, Tiffany? Ngayon mabuti naman po at tuloy-tuloy pa din yung mga aktibidad at pagkilos tungkol sa syempre sa usapin ng korupsyon after nung September 21 rally and after din nung panayam natin na tungkol din sa pagpapadala sa akin ng Sa subpoena Bina. Oo, ng yun nga PNP yun. CIDG. So, Oo, mabuti naman. backtrack lang tayo mga kapatid. Ito nga pong si Tiffany ay isa po sa mga estudyante na napadalhan ng Sabina na may kinalaman po doon sa nangyaring gulo sa Mendiola sa Maynila. May kinalaman din yan sa pag-uusapan natin ngayon, Tiffany, dahil lumabas sa mga balita, sinasabi ninyo mismo na para sa inyo, ang root cause kung bakit lumiit yung crowd last November 30 ay dahil sa intimidation matapos yung September 21 rally. Can you tell us more about this? Bukod sa'yo, meron or dun sa iba na nakausap din namin dito sa programa, meron pa nga bang iba na mga estudyante ang napadalhan din ng sabina o kaya pakiramdam nila tinakot sila dahil sa kanila pong paglaban against corruption? Una sa lahat gusto po natin kilalanin yung libo-libong mga kababayan natin na lumabas at nagprotesta noong November 30. No, hindi man kasing laki noong September 21 pero napakahalaga na sa kabila ng mga pananakot, harassment, mga illegal na pag-aresto na ginawa no ay may mga libo-libo pa rin na hindi umatras. Ibig sabihin, no, tingin ng mamamayan ay buhay pa din at matatag yung panawagan natin para syempre sa transparency and accountability mula sa ating gobyerno. So, tingin ko, yung tunay na mahalaga ngayon, hindi lang yung laki no, sa isang araw na protesta na naganap nitong November 30, kundi yung tuloy-tuloy na pagkilos para manatiling nasa mata ng publiko yung malalang korupsyon sa bansa natin no nitong mga nakaraan yun pa din naman standing no na apat na mga student leaders yung pinadalhan ng sabina ng PNP-CIDG after the September 21 na rally. Pero itong nakaraan nagkaroon ng development po yun actually. No, yung isa sa amin, no, si Jacob, mula rin sa PUP, yung isang campus journalist na pinadalhan din ng sabina, ay pinadalhan na ng court order no, mula sa Regional Trial Court na inuhold siya into contempt, nag-submit ng petition yung PNP-CIDG holding him into contempt dahil sa hindi niya pag-appear dun sa investigation na isinasagawa nila with regards to the September 21 rally. Oo, so ito yung bagong update, Mm. no? May contempt, tama? Contempt order Yes dito po. sa Contempt of photojournalist nyo dyan sa PUP. Yes po. O dahil yung patawag sa kanya, yung sabina na una niyang natanggap ay hindi niya nga pinuntahan. So tama ba, ikaw ba kasama yung iba pa na mga kabataan na napadalhan din nitong sabina noong una after the September 21 rally? Ano sabi ng abogado ninyo? Ina-expect din ba natin na baka yung kinahinatnan nitong si Jacob, ganun din ang mangyari sa inyo? For the same, siguro for the same reason, hindi din kami nag-appear po doon sa hearing supposedly na ipinatawag ng PNP-CIDG. Instead, kaming apat sa batay din sa abiso ng aming legal counsel na si Attorney Mark Lim ay hindi rin nag-appear and instead nagpasa ng answer letter stating na kami ay hindi magpa-partake sa mga investigations na malinaw naman na naghahanap ng masisisi and matuturo dun sa naganap na insidente noong September 21 rally, which in our case ay kami yung itinuturo dito. Oo. So siguro nung nagkaroon ng developments tungkol kay Jacob na nagpadala ng court order sa kanya, na hinuhold siya into contempt dahil sa hindi niya pag-appear, tinatanaw na rin naman ng aming legal team na hindi malabo na ganito rin yung gawin sa amin or worst, no, magkaroon pa ng ibang forms of intimidation or attacks yung PNP-CIDG dahil sa totoo lang tuloy-tuloy po kasi last time, siguro weeks after the September 21 rally, naglabas din sila yung PNP ng isang press release na nagsampa na rin sila ng kaso sa Department of Justice sa mahigit 90 individuals na involved daw dun sa nangyaring gulo noong September 21. Hindi pa Mhm. natin alam kung ano yung detalye nito, pero tinitignan natin na posibleng ito ay bahagi ng pattern ng tuloy-tuloy na intimidation and of course silencing ng mga nagpoprotesta pagdating sa usapin ng korupsyon.
Okay, sige. So ano ang next move ng grupo ninyo? Itong mga kabataan na mga miyembro ng iba't ibang mga student council sa iba't ibang universidad? Nitong mga nakaraan po actually, nung nagdaang mga linggo nitong November, no, ay hindi naman din nawala yung tuloy-tuloy na pagkilos ng mga kabataan mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. In fact, last November 17, nagkaroon ulit ng pagkilos yung mga kabataan papuntang Menjola, sa ibang regions din, ganun din. Nung November 21, nagkasaulit ng mga walkout yung mga schools, no, in Manila and across different regions in our country. So isa lang yung masasabi ng mga kabataan, no, lalo ngayon na wala pang napapanagot until now sa nangyayaring korupsyon, malaking skandalo ng korupsyon sa ating bansa. Magpapatuloy yung pagkilos ng mga kabataan at ng mamamayan. And in fact, no, hindi totoo yung binabanggit ni Yusek Claire Castro last time sa kanilang press briefing sa Malacanang na kaya raw bumababa yung bilang ng mga nagpoprotesta ay dahil nakikita ng mamamayang Pilipino na nagsisipag yung administration ni President Marcos Jr. na gawin yung trabaho niya at dapat daw bigyan ng chance yung administration na ito. Kasi nitong mga nakaraan, tuloy-tuloy yung mga protesta bilang ng mga kabataan kundi ng mamamayang Pilipino sa iba't ibang panig ng ating bansa. Salamat na marami sa iyo, Iha. At yun nga, palagay ko naman sa inyong edad, malabo pa ang fatigue sa inyo sa mga panahong ito. Kasi hindi napapagod ang mga kabataan. Kayo ang pag-asa. Kayo ang pag-asa ng bayan. Itong isyong ito ay para sa inyong pagtutuwid, para sa inyong henerasyon. Salamat na marami, Tiffany. Salamat po ulit. Apo, thank you. Si Tiffany Brillante. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!